makakausap po natin kaugnay po ng siguro ilan dapat nating isipin kasabay po ng conclave na nangyayari ngayon dyan po sa Vatican. Father Francis at siya rin po ang Pangulo ng ating katandem, kapartner para sa election 2025 ang Catholic Media Network. Father Francis, good morning po sa inyo. Si Orly po uli ito sa DCWB. Father, kumusta ka na? Mabuti naman. Magandang umaga. Ulit na yung pagpapakinig also. Marami lang kasi ang nakiusap sa akin. Baka pwedeng kausapin si Father Francis. Bakit parang election 2025 nangyayari ngayon sa conclave. May mga smear campaign na hindi siguro din na dito sa atin. Pati dun sa ilang mga cardinal mula sa ibang mga bansa na sinasamantala itong ganitong pagkakataon. Parang nagpapakalat ng mga black propaganda na itutuloy. Father, nabalitaan niya na rin siguro para kay Cardinal Tagle, Father Francis. Oo, pero hindi lang yun. Maraming fake news nga. So, na-interview ko nga kahapon, sinabi ko yun. Halimbawa, itong si Cardinal Ten ng Japan. Sabi daw kasi matanda na ito, pero siya rin, hindi na sa conclave. Bili mo sinabi daw na nagkasundo daw ang buong Asian Cardinals na black voting sila. Diba? Walang ganyan. Hanip. Wala akong ganun sa conclave. Black voting siya. Kaya ngayon, isa lang isang example. Kaya wag tayo makikinig sa ganyan. Meron mga nagtag-chat sa akin Paano totoo ba to? Si Cardinal Tagle daw nanalo na. Hindi pa nagsisitod nila nanalo na. Hindi ko maintindihan. Marami naman ang nakakalungkot lang. Maraming paraan para ma-verify itong mga balitang ito yan sa pangyayari sa Vatican. May iba't ibang mga TV network, may mga Vatican channel nga tayong pinag-uusapan. Pero parang iba, parang hindi pa rin sapat ang pagkuha ng impormasyon. Ang malungkot, nakakapakinig sila sa mga nagpapakalat pa ng fake news. Father Francis, pati conclave, biktima ng fake news ngayon, Father Francis. Talaga naman. Marami. At maniniwala kasi gaganda ng mga footage Father, kumusta po? Para sa mga nagtatanong at nabanggit na kanina na ngayong araw maaring magkaroon ng 2 botohan sa umaga, 2 botohan sa hapon. Pero among members of the church, kahit dito sa Pilipinas, may mga pahiwatig na hindi matatapos ang araw na ito ay may mapipili na. Although yung first scrutiny o yung unang pagpili talaga ng mga cardinal, wala talagang lalabas dyan. Usually lumalabas yan pangalawa, pangatlo hanggang pang-4 kung kinakailangan. Father Francis, ano? Oo, ang average kasi nung pinag-aralan ko in the past yung Pius pa, Pius XII, ang nabuhay ako kay Pius XII na So, wala pa, ang average ay 3 days So, kaya palagay ko, may possibility naman na today magkaroon. Kasi may 4 na voting ngayon. 2 sa umaga, 2 sa hapon. Although, hindi rin tayo sure kasi mainit talaga ang pagpili ngayon Ang hirap. Hindi. Mahirap talaga makapili talaga ng isa agad. Kaya ang tingin ko dyan ay ang maganda rin dito, ang Diyos ay nagsusurprise. Tama po. Sinisira lahat natin prediction. Kaya pwede ngayon, pwede bukas. Pero hindi tatagal yan ng mga more than 3 days. Sa tingin ko. Yung kalooban niya pa rin ang iiral dyan sa pamagitan ng ating mga kardinal. Ano? Father Francis. Oo, may nagtanong nga sa akin paano daw yung hindi natin gustong kardinal? Ang sagot ko doon, ay yun ang gusto ng Espiritu Santo Kung yan man ay mali, na ginagawa ng mga kardinal, ay agad dyan ay mapapalitan. Okay, parang ano lang kasi, nahalata ko lang kasi sa kabila na rin ng yung mga impormasyon na gustong malaman ng isang tao, ng isang lipunan, pag nakuha nila kung saan sa mga maling pinanggagalingan ng impormasyon, akala tuloy nila totoo. Tulad ng halimbawa, mga napapanood nila sa mga pelikula, like yung pinag-usapan natin Father Francis about conclave, akala nila totoo yun. Pero sa tunay na, hindi ho nangyayari ngayon yan. Father Francis, ano po? Yung sa conclave, na movie klaro natin, yung movie na conclave, yun ay talagang maraming mali, pero marami rin sakto.
kaso yung hindi masyadong masusi ang pananaw sa ating pananampalataya, hindi agad nila manonotice eh. Kasi halimbawa, beses ako natanong dyan, tundok mo sa movie na Conclave, maraming mali, lahat na yung ugali ng mga kardinal. Hindi ka na naman kardinal natin. Na halimbawa, kulang na kulang sa spirituality. Masyado naging bulgar sila sa isa doon. Nako, meron na kumakalat sa ganyan na nangyari. So, pero hindi talaga ganyan. At saka wala silang masyadong spirituality. Lalo yung conclusion nila, parang imposible mangyari. Kasi criminalist. Hindi ba? Pag may nagtatanong nga sa akin, sabi ko, hindi ko pinanood yun. Siguro, papanoorin ko yun pag wala akong ginagawa. Pero sa ngayon, ayaw ko pa. Anyway, Father, maraming salamat. At nako, maraming sa mga darating na araw, marami ba isa siguro tayo magkakausap, lalo-talo na bukod sa conclave, pati sa eleksyon na isa rin po sa ating, kung pwede nga na daw sana, ang mangyayari sa May 12, 2025, para din tayong mga kardinal na pumipili ayon sa ating konsensya at sa utos ng ng mega Espiritu Santo. Oo nga, Espiritu Santo. Father Francis, maraming salamat ulit. Magandang umaga po sa inyo. Okay, welcome. Ang Pangulo po ng Catholic Media Network, Father Francis Lucas. Inyo po napakinggan, mga kapuso.